ang pakikinig, pagsasagawa, at ang pamantayan ng pananagutan. Itinatakda ng Roma 2:13 ang isang pundasyong katotohanan tungkol sa katarungan at pananagutan. Ang lahat ng nagkasala ng walang batas ay mamamatay din ng walang batas. At ang lahat ng nagkasala na sakop ng batas ay hahatulan sa pamamagitan ng batas. Sapagkat hindi ang mga nakikinig sa batas ang matuwid sa harapan ng Diyos, kundi ang mga nagsasagawa nito ang idedeklarang matuwid. Ipinapaalala sa atin ng mga salitang ito na ang pagkaalam sa kung ano ang tama o kahit ang paghawak ng kapangyarihang ipatupad ito ay walang halaga kung hindi naman ito isinasabuhay. Ang pribilehiyo, posisyon o pagiging pamilyar sa mga alituntunin ng batas ay hindi nagpapalaya sa sinuman mula sa pananagutan. Sa halip, naglalagay pa ito sa kanila sa ilalim ng mas mahigpit na pamantayan. Ang mga nasa ilalim ng batas, ang mga gumagawa, nagpapaliwanag o nang papatupad nito ay hahatulan din ng parehong batas na kanilang sinumpaang paglilingkuran. Malinaw na ipinapakita ng katotohanan ito ang mga kamakailang pangyayari kina Senador Joaquim Alan Cayetano at sa kanyang mga kasamahan. Nang magpasya ang pambansang kawanihan ng pagsisiyasat NBI at ang tanggapan ng tagapagsumbong ombudsman na muling buksan ang pagsisiyasat sa mga hinihinalang irregularidad na may kinalaman sa bilyon-bilyong piso para sa 2019 SEA Games na kanyang pinamunuan noon, nagpahayag siya ng matinding pagkabahala at sinabing ang pagsisiyasat ay sadyang itinakda upang bigyan ng presyo o takutin ang mga senador hukom habang isinasagawa ang paglilitis sa pagpapatalsik kay Vice Presidente Sara Duterte. Ngunit ang tanong na bumabangon mula sa Roma ay ito, bakit dapat mabahala ang sinuman kung ang batas ay ginagamit lamang ng wasto? Kung ang pondo ng bayan ay inilaan ng maayos, ang mga kontrata ay sumunod sa tamang proseso, at ang pananagutan ay naobserbahan, walang dapat ikatakot. Ang pagkabalisa ay sumisibol lamang kapag kang mga gawa ay hindi tumutugma sa mga pamantayang dapat nilang itaguyod. Ang mga senador hukom ay may dalawang tungkulin. Sila ay sakop ng batas at sila rin ang humahatol ayon dito. Humihingi sila ng katotohanan mula sa iba sa loob ng hukuman, ngunit sila rin ay dapat sumagot sa parehong katotohanan kapag ang kanilang sariling mga gawa ay sinusuri. Ipinagbabala ng kasulatan na hindi sapat na makinig lamang sa batas, banggitin ito o gamitin upang hamunin ang iba, kailangan itong isagawa. Ang mga nakaupo bilang hukom, ngunit tumatangging isailalim sa pagsusuri o tinitingnan ang pagsisiyasat bilang panliligalig sa halip na tungkulin ay nagpapakita ng pagkakaiba ng kanilang sinasabi at ng kanilang ginagawa. Kung walang itinatago, ang investigasyon ay hindi banta. Ito ay pagkakataon upang linisin ang pangalan at patunayan ang katapatan. Kung mayroon mang mali, dapat magpatuloy ang batas anuman ang katungkulan ng sangkot. Dahil dito, ang buong bansa ay tumitingin sa mga pangyayaring ito na may iisang taimtim na panalangin. Panginoon, hatulan mo po sila ayon sa batas at ideklara mong matuwid ang mga tapat na nagpapatupad nito. Huwag pong hayaang ang katungkulan, alyansa o impluensya ay magsilbing pananggalang ng sinuman laban sa pananagutan. Ibunyag mo po ang mga nakatago, patunayan ang katotohanan, at panatilihin mo po lamang sa kapangyarihan ang mga lumalakad ng may katapatan. Sa ngalan ni Kristo Jesus, na aming Panginoon at Tagapagligtas, kami po ay nananalangin. Amen. Ang katarungan ay hindi pumapanig. Hindi ito pumapabor sa makapangyarihan o nagliligtas sa maimpluwensya. Gaya ng itinuturo sa Roma, walang itinatangi ang Diyos. Nakikita niya kung sino ang basta bumabanggit ng batas at kung sino ang tunay na namumuhay ayon dito. Sa huli, ang tanging makatayo ng matuwid ay ang mga gumagawa ng tama sa harap ng hukuman, sa harap ng sambayanan, at sa harap niya